Hindi mo na kailangan ang matandang yan, Sandro. Ang kailangan mo, ang connection ko sa mga Valenzuela. She's old and useless. Ang mga salitang yon ay tumago sa manipis na kahoy ng pinto at dumiretso sa tainga ni Nanay Isay. Sa sandaling iyon, ang hawak niyang tahong na inihanda niya para sa pamanhikan ng anak ay hindi na niya naramdaman ang bigat. Ang mga kamay niyang sanay sa pag-aaruga at pagtatanim ay biglang nanlamig, parang sinaksakan ng yelo mula sa loob. Ang buong daigdig niya ay biglang nakatuon sa pagbalangkas ng mga salitang yon. Isang boses ng babae, matinis at puno ng pagmamataas, ang nagpunit sa katotohanang binuo niya sa loob ng 20 taon. Nakikinig siya sa boses ni Cheska, ang babaeng ipinagmamalaki ng anak niyang si Sandro, ang babaeng magdadala sa anak niya sa tuktok ng lipunan. Useless. Ang kaldero ng sinigang na halos pinaghirapan niyang lutuin sa loob ng 2 oras gamit ang pinakamahusay na sampalok na dinala pa niya mula sa Leyte ay tila nagbago ng amoy. Sa halip na asim at linamnam, ang naamoy niya ay ang mapait na katotohanan ng pagtatatwa. Nandito siya, kasama si Marisol at si Aling Nena, naglalakbay ng 2 araw at 2 gabi para lang makita ang nangiti ng anak sa pinakamahalagang araw ng buhay nito. Ang lahat ng sakripisyo ay biglang naglaho. Bumalik siya sa sala, tahimik na nagmamasid sa paghahalakhakan ng mga bisita at sa liwanag ng mga chandelier na nagpapabigat sa kisame. Ang kasaganaan ay nasa paligid, ngunit ang puso niya ay nasa pinakamadilim na sulok ng Leyte. Sa sandaling pumasok si Sandro sa silid, nakita niya si Marisol at si Aling Nena kasama si Nanay Isi na nakaupo sa gilid. Marisol, sa kaniyang simpleng damit ay pinipilit ngumiti. Ngunit ang mga mata ni Marisol ay walang ningning. Alam ni Sandro ang kahulugan niyon. Sandro, anong ginagawa nila rito? Ang boses ni Cheska ay parang latigo, nagpuputol sa kapaligiran. Sino ang nagpapasok sa mga pulubing niyan dito? Hindi sumagot si Sandro. Nakita niya ang tingin ni Nanay Isay. Isang tinging puno ng pagmamahal na walang hanggan. Pero nangingibabaw ang takot. Takot na masira ang mundong binuo niya gamit ang mga kasinungalingan. Takot na malaman ng lahat ang pinanggalingan niya. Oh my God! That is so gross. Is this an actual beggar? Biglang dinampot ni Cheska ang baso ng Cabernet Sauvignon na nasa mesa. Ang kulay pula ng alak ay parang dugo na babasag sa kapayapaan. Sa isang iglap, inihagis niya ito sa mukha ni Nanay Isay. Ang paggalaw ay masyadong mabilis. Ang alak ay tumilamsik, nag-iwan ng batik sa barot saya ni Nanay Isay. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng tahong at sinigang, at ang lahat ay naging nakakapaso. Umalis na kayo. Ang bahay na ito ay hindi pigsty. Iuwi niyo yang amoy Leyte niyo, sigaw ni Cheska. Pagkatapos, sinampal niya si Marisol nang walang babala. Dahil sa lakas ng loob na pumasok sa kanilang mansyon. Kinagat ni Marisol ang labi, hindi umimik. Ang tanging nagawa niya ay yumakap sa nanay-nanayan. Lumingon si Sandro. Nakita niya ang mga mata ng mga bisita, paghuhusga, pagkasuklam, pagmamataas. Sandro, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa lahat na hindi mo sila kilala. Sigaw ni Cheska, humahawak sa braso ni Sandro. Doon ang puso ni Sandro ay nagbago. Hindi sa awa, kundi sa takot. Hindi siya nagdalawang isip. Wala akong kinalaman sa inyo. Umalis kayo. Ang tinig niya ay matigas, malamig, parang bato na binalutan ng yelo. Ang mga salitang iyon ay hindi lumabas sa bibig, kundi sa kaloob-looban ng kanyang pagtatatwa. Iyon ang nagwasak. Ang boses na hindi na nag-aalangan. Ang boses na umabot sa pinakamalalim na hukay ng pagtatatwa. Hindi na naghintay pa si Marisol. Hinila niya si Nanay Isay at Aling Nena palabas. Huwag mong kalilimutan ang araw na ito, Sandro. Bulong ni Marisol, hindi sa galit, kundi sa matinding sakit. Ang kanyang mga mata ay nanunubok, puno ng pangako ng karma.
Habang naglalakad palayo ang tatlong babae, naramdaman ni Nanay Aisay na may tumutulo sa pisngi niya. Hindi lang ang alak ni Cheska, kundi ang luha ng pagtatatwa. Sa parehong gabi, nang matapos ang lahat ng celebration at ang mga bisita ay umuwi na, nakita ni Sandro ang isang text message mula sa kaniyang Chief Operating Officer. Isang screenshot ng transfer ng lahat ng asset ng kumpanya sa pangalan ni Cheska at ng kaniyang dating nobyo. Tinakbo ni Sandro ang kotse niya. Ang buong katawan ay nanginginig sa galit at pagtataka. Ang lahat. Nawala ang lahat. Isang simpleng text message ang nagwasak sa imperyo niya. Ang kanyang karangalan, ang kanyang pera. Hindi niya napansin. Ang dilim ng gabi ay mas matindi kaysa sa naisip niya. Isang kakaibang pag-ingay mula sa makina ng kotse ay nagbanta. Pagkatapos ay nawala ang kontrol sa manibela. Ang tunog ng metal na bumasag ay sumiklab sa kadiliman at ang huling nakita ni Sandro ay ang puting liwanag na nagtatapos sa lahat. Nang imulat niya ang mga mata, ang mundo ay nasa lubos na kadiliman, tila walang hangganan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Walang hanggang kadiliman. Iyan ang bumalot kay Sandro nang muli niyang imulat ang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kinusot niya ang mga mata. Paulit-ulit. Ngunit ang lahat ay nananatiling itim. Isang nakakapanindig balahibong realization ang bumalot sa kanya. Bulag siya. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal. Walang boses na lumabas sa simula. Naramdaman niya ang matalas na sakit mula sa kanyang ulo hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Sinubukan niyang umupo, ngunit isang matinding hilo ang bumalik sa kanya. Nagdulot ng pagbagsak ng kanyang katawan pabalik sa kama. Ang lahat ng karangyaan na minsan niyang ipinagmalaki ay naglaho na. Ang kanyang pangalan, ang kanyang posisyon, ang kaniyang kinabukasan, lahat ay tila nawasak kasabay ng kanyang sasakyan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Isang amoy ng pinaglutuan at kaunting alikabok ang pumuno sa kanyang ilong. Hindi ito ang amoy ng mamahaling air freshener na sanay siyang naamoy sa kanyang mansyon. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang noo. Malambot, ngunit may bahid ng gaspang. Hindi ito ang pinong kamay ni Cheska. "Sandro, gising ka na?" Ang boses ni Marisol, malumanay ngunit may pag-aalala. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay nanatiling tuyo. Parang may pumipigil sa bawat salita. "Marisol, bakit ang dilim?" Ang boses niya ay nanginginig, hindi na ang tinig ng isang mayabang na arkitekto. "Sandro, may nangyari. May temporary blindness ka," sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng lungkot. Hindi panghuhusga, bumalik ang lahat. Ang pagtatatwa niya kay Nanay Isay, ang galit ni Cheska, ang tawag mula sa abogado, ang aksidente, ang pagtataksil, ang lahat ay parang isang pelikula na tumatakbo sa kanyang isipan, ngunit wala siyang nakikita. "Kailangan mong lumabas dito sa ospital. Wala nang nagbabayad ng bill mo. Inutos ni Cheska na tanggalin ka sa listahan." Paliwanag ni Marisol. Ang pagtataksil. Ito ang pangalawang beses sa loob ng 20 taon na siya'y inabandona. Pero ngayon, walang glamour, walang mga bisita, walang champagne. Tanging ang kadiliman at ang tunay na sakit. Naramdaman ni Sandro ang isang panyo na dahan-dahang pinupunasan ng kanyang mukha. Pagkatapos, inalalayan siya ni Marisol na bumangon. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbagsak. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan ay sumisigaw ng sakit. Hindi niya alam kung saan siya dinadala. Ang init sa labas ng ospital ay bumalot sa kanya. Hindi ito ang malamig at malinis na hangin na nasasaksihan niya sa kanyang mamahaling sasakyan. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, naramdaman niya ang paghinto. Pumasok sila sa isang maliit na espasyo. Ang amoy ng luma at halumigmig na kahoy,
Pinaghalong amoy ng ulam at gas. Walang aircon, tanging isang lumang bentilador na may ingay na nagpapahiwatig ng pagod. Ito ang kanyang bagong mundo, ang mundong pilit niyang tinatakbuhan. Dito muna tayo, Sandro, sabi ni Marisol. Hindi ito mansyon, pero ligtas ka rito. May isang kamay na humawak sa kanyang braso, malumanay. Kawawang bata, bakit ka nag-iisa? Nasaan ang mama mo? Ang boses ni Nanay Isay. Nagulat si Sandro. Si Nanay Isay, dito? Paano? Hindi niya maintindihan. Ngunit ang boses niya ay walang galit. Walang pagtatatwa. Puro pag-aalala lamang. Mama, bulong ni Sandro. Ngunit si Nanay Isay ay nagpatuloy. Sige na, kumain ka na. Kawawang bata. Sabi ni Nanay Isay. Inalalayan si Sandro na umupo sa isang upuan na gawa sa kawayan. Naramdaman niya ang mainit na mangkok sa kanyang kamay, ang amoy ng lugaw na may lamang manok at kaunting luya. Isang pagkain na minsan niyang kinasusuklaman, simbolo ng kanyang nakaraang kahirapan. Kumain ka, Sandro, para may lakas ka, sabi ni Marisol. Ayoko, mabilis na sagot ni Sandro. Hindi ako sanay sa ganito. I want my steak, my wine. Wala kang steak dito, Sandro. Matigas na sagot ni Marisol. Wala kang wine. Ang meron ka lang, itong lugaw na pinaghirapan ni Nanay Isay lutuin. Para sa kawawang bata na kinupkop niya. Eat it, or you'll die. Choice mo. Ang boses ni Marisol ay walang pag-aalangan. Alam ni Sandro na hindi siya nagbibiro. Sa kadiliman, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang luha, hindi para sa lugaw, kundi para sa sarili niya. Ilang sandali pa, naramdaman ni Sandro ang isang tao na pumasok sa maliit na silid. Ang amoy ng sariwang hangin at kaunting amoy ng daan. Oh, nandito pala ang mayaman na si Sandro, ang boses ni Aling Nena. Ang boses niyang matinis ay tila tinig ng konsensya ni Sandro. Nasaan ang mga kaibigan mong mayayaman? Bakit kami ang sumasalo sa iyo ngayon? Hindi umimik si Sandro. Wala siyang masagot. Alam niya na may karapatan si Aling Nena na sabihin ang lahat ng yon. Hindi ka namin kailangan, Sandro. Ang kailangan namin, si Nanay Isay. At kung wala si Nanay Isay, wala rin kami. Sabi ni Aling Nena. Pinagtataguan mo ang pinagmulan mo. Ngayon, ang pinagmulan mo ang nagliligtas sa'yo. Irony, di ba? Pinilit ni Sandro na kumain. Ang bawat subo ng lugaw ay tila naghuhugas sa kanyang pride. Sa kadiliman, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na unti-unting namamatay at isang bahagi na nagsisimulang magtanong. Sa isang sulok ng silid, narinig ni Sandro ang himig ng isang lumang awitin mula kay Nanay Isay. Isang folk song mula sa Leyte. Ang bawat linya ay tila nagpapagaan sa bigat ng kanyang puso. Ito ang kanta na minsan niyang narinig nung bata pa siya, bago pa man niya makalimutan ang lahat. Si Nanay Isay ay kumakanta ng kundiman na parang isang ina na nagpapatahan sa kanyang sanggol. Nang makatulog si Nanay Isay sa gilid ng kama ni Sandro, naramdaman niya ang kanyang presensya. Sa kadiliman, inabot niya ang kanyang kamay, dahan-dahang hinanap ang braso ni Nanay Isay. Nang mahanap niya, naramdaman niya ang mga gaspang at lamat ng balat. Pagkatapos, hinawakan niya ang likod ni Nanay Isay. Isang mahaba, matigas na peklat ang bumalot sa likod nito. Isang peklat na tila sumisigaw ng isang lihim, isang matinding sakripisyo. Hindi niya alam kung ano ito. Hindi niya alam kung paano ito nakuha. Ngunit ang peklat na yon ay tila nagsasabi ng isang kwento na mas malalim kaysa sa anumang kasinungalingan na binuo niya. Ang bigat sa dibdib ni Sandro ay tila mas mabigat pa kaysa sa kadilimang bumabalot sa kanyang paningin. Ang peklat na kanyang nahawakan sa likod ni Nanay Isay noong nakaraang gabi ay hindi na nawala sa kanyang isipan.
Ito ay tila isang pintong bumubukas sa isang lihim, isang kwentong hindi pa niya naririnig. Sa kanyang paggising, ang unang tanong na bumalot sa kanyang isipan ay hindi ang kanyang estado, kundi ang kakaibang pakiramdam na mayroong malalim na sugat sa kanyang nakaraan na hindi niya alam. Marisol, tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. Yung peklat. Sa likod ni Nanay Isay. Ano yon? Huminga ng malalim si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahid ng kalungkutan, isang bagay na tila palagi niyang dinadala. Zandro, may mga bagay na masakit sabihin, pero para maintindihan mo ang lahat, kailangan mong malaman. Dahan-dahang isinalaysay ni Marisol ang kwento. Ang kwento ng pinakamalaking sakripisyo na ginawa ni Nanay Isay. Isang sakripisyo na lumampas pa sa pangkaraniwang pagmamahal ng isang ina. Noong mga panahong wala pang pera si Zandro para sa kanyang pag-aaral, noong naghihirap pa sila sa Leyte, si Nanay Isay ay nagdesisyon. Gumawa siya ng paraan. Isang araw, bumalik si Nanay Isay mula sa Maynila. Simula ni Marisol, ang kanyang boses ay nahihirapan. May dala siyang gamot at pera para sa tuition mo, pero napansin ko, ang kanyang paglakad ay nagbago. Parang may masakit sa kanya. Natigilan si Zandro. Tila may bahagi ng alaala niya na nagising, isang maliit na sinag ng liwanag sa kadiliman ng kanyang isipan. Sinabi niya sa akin noon, mayroon daw siyang tinip, isang maliit na sakit lang daw. Patuloy ni Marisol, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nagpapakita ng alam niyang katotohanan. Hindi niya sinabi sa akin noon, pero pagkatapos ng ilang taon, nung nagkasakit siya ulit at bumisita ako, doon niya inamin. Kailangan niyang ibenta ang isang bato para lang may ipapadala sa'yo para makapag-aral ka. Isang bato. Hindi maunawaan ni Zandro sa una. Pagkatapos, ang kanyang puso ay bumigat. Isang bato. Ang kidney. Isang bato lang ang binenta niya, Zandro. Malungkot na sabi ni Marisol. Hindi niya alam na sa pagbenta niya noon, ang kalusugan niya ang kanyang isinakripisyo. Ang peklat na yun sa likod niya. Iyon ang bakas ng kanyang paghihirap. Ang kapalit ng lahat ng yun ay ang pag-aral mo. Natigilan si Zandro. Ang mga salita ni Nanay Isay na kawawang bata, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga luhang hindi niya maintindihan noon. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kanyang pagtatatwa, ang kanyang pagiging elitista, ang lahat ng kasinungalingang binuo niya ay direktang tumatama sa pinakadakilang sakripisyo ng kanyang ina. At ang mga sulat? Dagdag ni Marisol, inilabas ang isang maliit na kahon na kahoy. Ito ang mga sulat na ginagawa niya para sa'yo araw-araw. Hindi niya napadala. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya maalala kung kailan ka dapat padalhan. Binuksan ni Zandro ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay bumalot sa kanya. Hinawakan niya ang mga ito. Ang bawat isa ay tila isang yakap mula sa kanyang ina. Hindi niya ito mabasa, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga salitang hindi niya maririnig. Ang mga salitang puno ng pagmamahal, pag-asa, at pangungulila. Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang tanong ni Zandro. Ang kanyang tinig ay puno ng panginginig. Hindi niya gustong maging pabigat ka. Hindi niya gustong isipin mong kailangan mong magbayad. Sagot ni Marisol. Gaya ng sabi ko, ang mga nanay na tulad ni Nanay Isay, hindi sila humihingi. Nagbibigay lang sila. Sa sandaling iyon, nakita ni Zandro ang kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang kawalan ng utang na loob. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa Maynila ay walang halaga kumpara sa isang bato na isinakripisyo ng kanyang ina. Ang kayamanan na kanyang hinabol ay ang naghiwalay sa kanya
sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Marisol, ano ang dapat kong gawin? Ang tanong na ito ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng pera o kapangyarihan. Ito ay mula sa isang taong nawawala. Isang taong nagsisimulang makakita sa kadiliman. Tumingin si Marisol kay Sandro. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-ibig, kundi ng pag-unawa at pag-asa. Hindi ako ang sasagot niyan, Sandro. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero tandaan mo, hindi kasalanan ang maging mahirap. Ang kasalanan ay ang pagtalikod sa mga taong nagmahal sa'yo kahit ano ka pa. Biglang naalala ni Sandro ang kanyang ina na nagsisimulang makalimot. Ang kanyang ina na nag-aalaga sa kanya ngayon na parang isang maliit na bata. Isang ina na nagbigay ng lahat. At isang anak na walang ibang ginawa kundi ang itakwil siya. Gusto kong mabawi ang aking paningin. Biglang sabi ni Sandro, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi para sa akin. Para makita ko ang mukha ng aking ina. Para makita ko kung gaano ko siya nasaktan. Napangiti ng bahagya si Marisol. May pag-asa pa, Sandro. May paraan. Pero kailangan mong maniwala. Ang kanyang pagtatanong tungkol sa peklat ang tila nagbukas ng unang hakbang para sa kanya. Ang pag-amin ni Marisol ang nagbigay sa kanya ng katotohanan. At ang determinasyong makakita muli ang nagbigay sa kanya ng bagong layunin. Ang pagbabayad ng utang na loob sa taong hindi kailanman tumigil sa pagmamahal. Narinig niya ang mga salita ni Nanay Isay na pumasok sa kwarto. Nagtatanong kung kailan siya dadating, kung kailan siya uuwi. Ang bawat salita ay tila isang tinik na tumatagos sa puso ni Sandro. Ang paglimot ni Nanay Isay ay tila isang kaparusahan, ngunit ito rin ang nagsisilbing bintana para sa kanyang pagbabago. Hindi pa huli ang lahat, Nanay. Bulong ni Sandro sa sarili habang hawak ang mga sulat ng kanyang ina. Ang bawat salita ay isang pangako ng pagtubos. Ang liwanag, tila bumalik sa kanya ang kakayahang makakita. Ngunit hindi ito ang maliwanag na liwanag na sanay niyang nakikita sa kanyang opisina o sa mga penthouse na kanyang dinadalaw. Ito ay isang malambot, nagbabagong liwanag, parang gininto ang ulap na unti-unting lumilinaw. Naramdaman niya ang hapdi, isang paulit-ulit na pagtusok sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod nito, mayroon siyang nararamdaman. Pag-asa. Sandro, gising ka na. Isang malumanay na tinig ang narinig niya. Ang tinig ni Marisol. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga mata. Sinusubukang hanapin ang pinanggagalingan ng tinig. Unti-unti, ang mga hugis ay nagsimulang lumitaw. Isang bintana, isang kurtina, at sa gilid ng kanyang kama, nakaupo si Marisol. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit may ngiti ng tagumpay. Nakakakita ka na ulit? Tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng hindi mapigilang kasiyahan. Sinubukan niyang sumagot, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo. Bumagsak ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga gaspang at lamat na dati niyang kinaiinisan. Wala na ang mga bakas ng paghihirap. Tanging ang malinis na balat ng isang taong nagpapagaling. Nasaan si Mama? Ang kanyang unang naging tanong. Ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon. Hindi na ang tinig ng isang desperadong tao, kundi ang tinig ng isang taong may determinasyon. Nasa labas siya, sagot ni Marisol. Naghihintay. Alam niyang nagising ka na. Naramdaman ni Sandro ang bigat ng katotohanan. Ang operasyon. Ang huling sakripisyo na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Ang pagbenta ng lupa sa Leyte. Ang kanilang huling pag-asa. Ang kanilang huling alala ng kanilang pinagmulan. Kailangan niyang bayaran ang lahat ng iyon. Kailangan niyang ipakita na hindi na sayang ang lahat ng paghihirap nila. Marisol, sabi ni Sandro, ang kanyang boses ay bumibigat sa emosyon. Hindi ko alam
kung paano ko ito pasasalamatan. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ito. Ngumiti si Marisol. Hindi mo kailangang magbayad, Sandro. Ang kailangan lang, gawin mo ang tama. Para kay Nanay Isay. Para sa sarili mo. Naglakad sila palabas ng kwarto, papalapit sa pintuan. Habang papalapit si Sandro, naramdaman niya ang init na nagmumula sa labas. At pagkatapos, narinig niya ang tinig ni Nanay Isay. Hindi na ang tinig ng isang nalilito, kundi ang tinig ng isang ina na nag-aalala para sa kanyang anak. Anak? Sandro? Gising ka na ba? Sa sandaling iyon, ang mundo ni Sandro ay nagbago. Nang buksan ni Marisol ang pinto, nakita niya ang mukha ni Nanay Isay. Hindi ang mukha ng isang matandang babae na puno ng peklat at pagod. Nakita niya ang mukha ng isang ina na puno ng pagmamahal, na may bakas ng luha sa kanyang mga mata, ngunit puno ng pag-asa. Mama, ang bulong ni Sandro. Ang unang salita na lumabas sa kanyang bibig matapos ang mahabang panahon. Lumuhod siya sa harapan ni Nanay Isay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Mama, patawarin mo ako. Yumakap si Nanay Isay sa kanyang anak. Ang kanyang yakap ay nagpapahiwatig ng lahat ng hindi niya nasabi sa mga nakaraang taon. Ang sakit, ang pangungulila, ang pagmamahal. Anak, umuwi ka na, sabi ni Nanay Isay. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Sandro ang kanyang ina na lubusang malinaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sandro ang kapatawaran. Hindi lamang mula sa kanyang ina, kundi mula sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang linggo, matapos ang kanyang paggaling, nagbukas si Sandro ng isang maliit na opisina sa Leyte. Hindi ito ang malaking kumpanya na dati niyang pinapatakbo, kundi isang maliit na lugar na puno ng mga plano para sa mga bahay, mga simpleng bahay, mga bahay na abot kaya, mga bahay para sa mga nangangailangan. Bakit dito, Sandro? Tanong ni Marisol habang tinitingnan ang kanyang mga drawing. Bakit hindi ka bumalik sa Maynila? Dito ang simula ko, Marisol, sagot ni Sandro habang nakatingin sa isang larawan ni Nanay Isay na nakasabit sa pader. Dito ako nagmula. Dito ako dapat magsimula ulit. Nakangiti si Marisol. May nakita ka na bang bumibili ng lupa natin? May mga tao raw na nagtatanong. Sabi nila, taga Maynila daw. Napakunot ang noo ni Sandro, ang lupa. Ang huling pag-aari nila na ibinenta ni Nanay Isay para sa kanya. Sino? Tanong niya. Hindi ko alam ang pangalan, pero taga Maynila daw. Gusto nilang bilhin kaagad, kahit mura lang. Naramdaman ni Sandro ang isang malamig na kaba. Alam niya ang modus operandi ni Cheska. Ito na naman ba ang mga kamay ni Cheska? Sinusubukang burahin ang anumang natitira sa kanyang nakaraan. Hindi ko ibibigay ang lupang yan, Marisol, sabi ni Sandro. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi na ako magpapadala sa kanila. Hindi na ako magpapatalo. Sa araw na yon, habang si Sandro ay abala sa kanyang mga plano, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang abogado. Si Cheska ay nahuli. Ang kanyang mga kaso sa pandarambong at ang pagtatangkang pagpatay sa kanya ay napatunayan. Ang mga ebidensya na nakuha ni Marisol kasama ang testimonya ng kanyang COO ay sapat na para makulong si Cheska. Ang katarungan ay dumating, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Sa gabi, habang si Nanay Isay ay natutulog sa kanyang tabi, naramdaman ni Sandro ang pagiging tahimik ng kanyang silid. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan. Tumingin siya sa bintana kung saan naroon ang kadiliman. Ngunit sa kanyang puso, mayroon ng liwanag. Hindi ko man mabigyan ng magandang buhay ang aking ina dati, bulong ni Sandro. Gagawin ko naman lahat ngayon para sa kanya. Ang paggaling ni Sandro ay hindi lamang pisikal. Habang bumabalik ang kanyang paningin,
Tila mas nagiging malinaw din ang kanyang pag-iisip. Ang bawat guhit sa kanyang mga plano ay hindi na lamang mga linya sa papel, kundi mga pangako sa hinaharap. Sa maliit niyang tanggapan sa Leyte, ang mga lumang muebles at ang amoy ng bagong pintura ay nagbibigay ng kakaibang sigla. Ito ay malayo sa marangyang opisina sa Manila. Ngunit dito, naramdaman ni Sandro ang tunay na kahulugan ng pagiging arkitekto. Ito ang pinakamagandang disenyo na nakita ko, Sandro, sabi ni Marisol habang nakatingin sa plano ng isang maliit na bahay na may malaking bakuran. Ang disenyo ay simple, ngunit mayroong kakaibang init. Bagay na bagay ito para kay Nanay Isay. Ngumiti si Sandro. Gusto kong magkaroon siya ng sariling hardin. Dito niya ilalagay ang kanyang mga paboritong bulaklak. Nakita ni Marisol ang pagbabago sa mga mata ni Sandro. Hindi na ito ang mga matang puno ng ambisyon at pagmamataas. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng mga mamahaling materyales, ay ngayon ay masigasig na nagdidisenyo, nagpipinta, at nagbibigay buhay sa mga pangarap ng mga taong tulad niya noon. Ang mga taong naghahanap ng simpleng tahanan. Balita ko, nahuli na daw si Cheska, sabi ni Marisol habang binubuklat ang isang pahayagan. Ang mga salita ay tila hindi na gaanong mahalaga kay Sandro. Hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan, Marisol. Sagot ni Sandro. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang trabaho. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ni Mama at ang mga pangarap ng mga tao dito. Nagpatuloy si Sandro sa kanyang trabaho. Ang bawat proyekto ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang kwento ng pag-asa. Ang bawat bahay na kanyang dinidisenyo ay may kasamang pangarap ng isang pamilya. Isang lugar kung saan sila ay magiging ligtas, kung saan sila ay magkakaroon ng kapayapaan. Habang nagtatrabaho siya, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang dating abogado sa Maynila. Sandro, may naghahanap sa'yo. Taga Maynila daw. Gusto nilang bilhin ang lupain ninyo sa Leyte. Malaki daw ang offer nila. Napaangat ang tingin ni Sandro. Ang lupa. Ang huling bakas ng kanyang nakaraan na ayaw niyang pakawalan. Ang lupa kung saan nananahan ang mga alaala ni Nanay Isay kahit na sa kanyang paglimot. Sino sila? Tanong ni Sandro. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Hindi ko alam ang pangalan. Sabi lang nila, galing sila sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Mukhang may kinalaman daw sa property development. Sagot ng abogado. Naramdaman ni Sandro ang paglamig ng kanyang dibdib. Ang mga kamay ni Cheska, kahit na nakakulong na, ay tila mas may impluwensya pa. Ito na ba ang huling pagsubok? Sabihin mo sa kanila, hindi ko ibebenta ang lupa. Sabi ni Sandro. Ang kanyang tinig ay matatag. Iyon ang huling pag-aari na naiwan sa akin at iyon ang ipinaglaban ng aking ina. Hindi ko ito ipagbibili. Ngumiti si Marisol na nakarinig sa usapan. Tama yan, Sandro. Hindi mo kailangan ang pera nila. Kailangan mo ang pagmamahal ng iyong ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sandro ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Ang pagmamahal ng kanyang ina, ang pagtitiwala ng kanyang mga kaibigan, at ang pag-asa na kanyang binibigay sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niya, ito ang simula ng kanyang tunay na tagumpay. Ang pagbabago sa kanya ay hindi lamang sa kanyang paningin, kundi sa kanyang puso. Ang kadiliman ay nawala at napalitan ng liwanag, liwanag ng pag-asa, liwanag ng pagmamahal, at liwanag ng isang bagong simula. Ang dating masiglang himig ng hangin sa Leyte ay biglang nagkaroon ng kakaibang daloy. Mayroong hindi maipaliwanag na tensyon na tila bumabalot sa kanilang munting pamayanan. Ang mga proyekto ni Sandro ay patuloy na umuusad. Ang mga pamilya ay masayang nagtatayo ng kanilang mga bagong tahanan.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang anino ang nagsimulang magpakita. Isang araw, habang si Sandro ay abala sa pag-inspeksyon ng isang konstruksyon, isang sasakyang hindi pamilyar ang huminto sa tabi ng kanyang maliit na opisina. Bumaba mula rito ang isang lalaki, nakasuot ng mamahaling damit na tila hindi tugma sa kapaligiran. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, puno ng kapangyarihan na hindi ka nais-nais. Ikaw ba si Sandro Salvatierra? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay may bahid ng pagmamataas. Tumango si Sandro, ang kanyang tingin ay diretso sa lalaki. Ako nga, ano ang maipaglilingkod ko? Ako si Mr. Santos, ang Chief Operating Officer ng Salvatierra Holdings. Pagpapakilala ng lalaki. Ang dating COO na kasabwat ni Cheska. Ito na nga ang kinatatakutan ni Sandro. Ang mga anino ng nakaraan ay bumabalik. Hindi na ako konektado sa Salvatierra Holdings. Mahinahong sagot ni Sandro. Ang kanyang tinig ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Tumawa ng bahagya si Mr. Santos. Isang tawa na walang saya, puno ng sarkasmo. Hindi pa tapos ang usapan, Sandro. Alam namin na nasa iyo ang ilan sa mga orihinal na dokumento. Mga dokumento na maaaring magligtas sa iyo o magpapalubog sa iyo ng tuluyan. Alam ni Sandro ang tinutukoy ng lalaki. Ang mga dokumentong nagpapatunay sa pandarambong ni Cheska at ng kanyang mga kasabwat. Ang mga dokumento na nakuha ni Marisol. Ang mga dokumentong yon ay nasa tamang mga kamay na. Sabi ni Sandro, ang kanyang mga mata ay matatag. At hindi ko ito ibibigay sa iyo. Talaga? Ngumisi si Mr. Santos. Alam mo, Sandro, napakasimpleng mamuhay kung alam mo kung kailan ka susuko. Pero kung pipiliin mong lumaban, may mga paraan para mapatahimik ang mga nagsasalita. Lumapit si Mr. Santos kay Sandro, tila nagbabanta. Ang iyong ina, matanda na siya. Hindi ba't delikado sa kanya ang mga ganitong uri ng away? Isipin mo na lang, baka madamay siya sa anumang mangyayari. Naramdaman ni Sandro ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang pagbanggit ni Mr. Santos kay Nanay Aisay ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Ito na ang pinakamababang punto ng karumihan ng lalaki. Huwag mong gagalawin si Mama, mariing sabi ni Sandro. Ang kanyang tinig ay nagbabago, nagiging matatag at puno ng galit. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Natawa muli si Mr. Santos. Oh, tila nagkaproblema ka pala, Sandro. Sige, mag-ingat ka. Hindi ka nag-iisa sa Maynila. Marami pa kaming kakilala. Umalis si Mr. Santos. Iniwan si Sandro na nanginginig sa galit at sa takot na nararamdaman niya para sa kanyang ina. Alam niya na hindi lamang ang kanyang reputasyon ang nakataya ngayon, kundi ang kaligtasan ng mga taong mahal niya. Nang makauwi si Sandro, agad niyang hinanap si Nanay Isay. Nakita niya itong nakaupo sa hardin, tahimik na nagdidilig ng mga bulaklak. Sa kabila ng kanyang karamdaman, may kapayapaan sa kanyang mukha. Mama, tawag ni Sandro. Lumapit sa kanya. Kamusta ka? Tumingin si Nanay Isay sa kanya. Ngumiti. Anak, sino ka ulit? Napalunok si Sandro. Ang kanyang puso ay masakit. Ngunit nakita niya ang mga bulaklak na dinidiligan ni Nanay Isay. Ang mga bulaklak na pinili niya para sa kanya. Ako si Sandro, Mama, sabi niya. Pilit na ngumiti. Ang anak mo. Sa sandaling iyon, naalala ni Nanay Isay ang isang bagay. Ang bahay mo, ang ganda, puno ng bulaklak, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng saya. Niyakap ni Sandro ang kanyang ina. Dito niya naramdaman ang tunay niyang lakas. Hindi ang lakas ng pera o kapangyarihan, kundi ang lakas ng pagmamahal na nagmumula sa isang ina. Hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo, Mama. Bulong ni Sandro sa kanyang sarili. Kahit anong mangyari. Sa kanyang tabi, tahimik na nakikinig si Marisol.
Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Sandro. Hindi na ito ang mga matang puno ng takot, kundi mga matang puno ng determinasyon at tapang. Alam niyang handa na si Sandro na harapin ang anumang hamon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Sandro. Pinag-iisipan niya ang mga salita ni Mr. Santos. Alam niya na kailangan niyang kumilos, kailangan niyang protektahan ang kanyang ina. Kailangan niyang harapin ang kanyang nakaraan, hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ang mga alaala ng pagsisisi ay bumalik. Ang mga alaala ng pagtatatwa. Ngunit ngayon, ang mga alaala na yon ay nagbibigay sa kanya ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang mga alaala na yon ang magiging sandata niya sa pagharap sa anumang panganib na darating. Ang hangin sa Leyte ay tila biglang bumigat. Ang dating payapa at tahimik na simoy ng dagat ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Si Sandro ay nakaramdam ng pangamba, isang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ang mga salita ni Mr. Santos ay nanatili sa kanyang isipan. Ang banta sa kanyang ina ay tila isang aninong palaging nakabantay. Alam niya na hindi pa tapos ang laban. Habang naghahanda sila para sa isang mahalagang pagpupulong tungkol sa kanilang proyekto ng social housing, biglang may dumating na balita. Si Nanay Isay, sa gitna ng kanyang pagkalimot, ay naglakad palabas ng bahay habang tulog at nawala. Ang kanilang mundo ay tila bumagsak sa isang iglap. "Mama! Mama!" Ang sigaw ni Sandro, puno ng desperasyon. Kasama niya si Marisol at Aling Nena, naghahanap sa bawat sulok ng kanilang maliit na pamayanan. Ang takot ay bumalot sa kanilang lahat. Ang posibilidad na si Nanay Isay ay mapunta sa kamay ni Mr. Santos ay hindi nila kayang isipin. Nagsimula ang malawakang paghahanap. Ang mga kapitbahay ay tumulong. Ang buong Leyte ay tila nagising sa pangangailangan na mahanap ang matandang ina. Ang mga araw ay naging mahabang gabi. Ang bawat sandali ay puno ng kawalan ng katiyakan. Si Sandro, na minsang nabulag sa material na mundo, ay ngayon ay nakakakita ng mas malalim na liwanag, ang liwanag ng pagmamahal sa kanyang ina. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas, natagpuan si Nanay Isay. Hindi malayo sa kanilang tahanan, sa tabi ng isang lumang puno ng mangga, nakaupo siya, tahimik na pinagmamasdan ng karagatan. Ang kanyang mukha ay payapa, parang walang anumang nangyari. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng kalungkutan, isang pangungulila na tila walang hanggan. Nang makita siya ni Sandro, ang lahat ng kanyang takot at pagod ay nawala. Si Nanay Isay ay naroon, ligtas. Lumapit siya sa kanyang ina, hindi bilang isang arkitekto, hindi bilang isang lalaking naghahanap ng katarungan, kundi bilang isang anak na uhaw sa yakap ng kanyang ina. "Mama!" Ang bulong ni Sandro, niyakap ang kanyang ina. "Nandito ka lang pala." Tiningnan siya ni Nanay Isay. Sa isang iglap, tila bumalik ang kanyang alaala. Nakita ni Sandro ang pagkilala sa mga mata ng kanyang ina. Isang sandali ng kalinawan na hindi niya inasahan. "Anak," sabi ni Nanay Isay. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng emosyon. "Masaya ka ba? Sa Maynila, masaya ka ba?" Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na dagok sa puso ni Sandro. Ang simpleng tanong ng kanyang ina ay naglalaman ng lahat ng kanyang pinagsisisihan. Ang kanyang pagtakwil, ang kanyang paghahangad sa kayamanan, ang kanyang paglimot sa pinagmulan niya. "Hindi, Mama," sagot ni Sandro. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Hindi ako naging masaya. Mali ako. Patawarin mo ako." Napaluha si Sandro. Ang mga luha ng pagsisisi, mga luha ng pagmamahal, mga luha ng pasasalamat. Hinawakan ni Nanay Isay ang mukha ni Sandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. "Hindi mahalaga ang nakaraan, anak. Ang mahalaga, nandito ka na. Umuwi ka na," sabi ni Nanay Isay. Ang kanyang tinig
ay tila isang awit ng pagpapatawad. Sa sandaling iyon, sa piling ng kanyang ina, naramdaman ni Sandro ang kapayapaan. Ang kapayapaan na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Ang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap at pagmamahal ng isang ina. Tiningnan niya si Marisol na tahimik na nakamasid sa kanila. May ngiti sa mga labi ni Marisol, isang ngangiting puno ng pag-asa. Alam ni Sandro na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Bumalik sila sa kanilang tahanan. Ang dating maliit na tanggapan ni Sandro na ngayon ay mas malaki na. Pinapalamutian ng mga bagong disenyo. Nakaupo sila sa kanilang simpleng hapagkainan, naghahati ng isang plato ng lugaw na inihanda ni Marisol. Hindi ito ang mamahaling hapag na sanay si Sandro. Ngunit sa kanilang paligid, mayroong isang init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Salamat, Sandro, sabi ni Nanay Aisay, habang kinukuha ang isang maliit na piraso ng tinapay. Salamat sa lahat. Hindi na alam ni Sandro kung sino ang tinutukoy ni Nanay Aisay. Siya ba bilang anak? O siya bilang taong nagbibigay sa kanya ng pagkain at kanlungan? Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang sandali. Ang sandali na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Naramdaman ni Sandro ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi lamang para kay Nanay Isay, kundi para rin sa mga tao sa Leyte. Kailangan niyang tapusin ang mga proyekto. Kailangan niyang maging karapat-dapat sa tiwala at pagmamahal na ipinagkaloob sa kanya. Habang naghahapunan sila, pumasok sa isipan ni Sandro ang mga salita ni Mr. Santos, ang pagbabanta, ang panganib. Ngunit sa sandaling ito, kasama ang kanyang ina at si Marisol, hindi siya natatakot. Ang pagmamahal na kanyang naramdaman ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Mama, sabi ni Sandro, gusto kong ipagpatuloy ang pagtatayo ng mga bahay natin dito para sa lahat, para sa ating lahat. Ngumiti si Nanay Aisay. Oo anak, mabuti yan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng simpleng hapag, naramdaman ni Sandro ang isang pagbabago sa kanyang puso. Ang dating ambisyon ay napalitan ng isang mas malalim na layunin. Ang dating kasakiman ay napalitan ng pagmamalasakit. Ang dating kadiliman ay napalitan ng liwanag. Ang paglubog ng araw sa Leyte ay tila nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang tanawin na minsan ay kinamuhian ni Sandro. Ngunit ngayon ay tinatanggap niya ng buong puso. Ang hangin ay may daladalang simoy ng dagat at ang halimuyak ng mga bulaklak na itinanim niya sa hardin ni Nanay Isay. Ang kanyang maliit na tanggapan ay puno na ngayon ng mga bagong disenyo. Hindi na lamang mga plano para sa mga bahay, kundi mga pangarap na unti-unting nabubuo. Sandro, ang ganda ng disenyo mo para sa bagong community center, sabi ni Marisol, habang sinusuri ang isang blueprint. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Malaki ang maitutulong nito sa mga tao dito. Ngumiti si Sandro. Hindi lamang ito proyekto, Marisol. Ito ay isang pangako. Isang pangako na hindi na sila kailangang dumaan sa pinagdaanan natin. Ang kanyang trabaho ay hindi na lamang isang hanapbuhay. Ito ay naging isang misyon. Ang bawat pader na kanyang itinayo, ang bawat bubong na kanyang inilagay, ay tila nagpapagaling sa mga sugat ng nakaraan. Ang mga tao sa Leyte ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may paggalang, hindi bilang ang dating mayamang lalaki na nagtatago sa kanilang bayan, kundi bilang isang lingkod bayan na nagbibigay ng tunay na pagbabago. Nakarinig ka na ba ng balita mula sa Maynila? Tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay nagbago ng tono. Napakpunot ang noo ni Sandro. Tungkol saan? Si Cheska. Nabasa ko sa dyaryo. Nahatulan na daw siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kaso ng pandarambong at panloloko. Isang bahagyang pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Sandro. Hindi ito pagtatagumpay, kundi isang uri ng pagtatapos. Mabuti na lang, sabi niya.
Hindi ko na kailangan pang isipin ang nakaraan. Ang kailangan ko ay tumutok sa kasalukuyan. At ang hinaharap, dagdag ni Marisol, kasama ang iyong ina. Natawa si Sandro. Ang kanyang relasyon kay Nanay Isay ay hindi na tulad ng dati. Bagamat patuloy pa rin ang kanyang pagkalimot, may mga sandali ng kaliwanagan kung saan nagkakausap sila, nagtatawanan, na parang walang nangyari. At sa mga sandaling iyon, nakikita ni Sandro ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng isang ina. Oo, kasama si Mama, sabi ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. At ikaw, Marisol, hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ang nagpakita sa akin ng daan pabalik. Ngumiti si Marisol. Ang kanilang relasyon ay hindi romantiko. Ngunit ito ay mas malalim pa kaysa doon. Ito ay isang relasyon na nabuo sa pamamagitan ng pagsubok ng katotohanan at ng pag-unawa. Isang relasyon ng dalawang taong nagtulungan upang makabangon mula sa trahedya. Magkaibigan tayo, Sandro, sabi ni Marisol. At iyan ang mas mahalaga. Habang patuloy ang mga proyekto ni Sandro, lumalaki rin ang kanyang pangalan sa Leyte. Hindi bilang isang mayamang tao, kundi bilang isang taong nagbibigay ng pag-asa. Ang kanyang mga disenyo ay hindi lamang mga bahay. Ang mga ito ay mga tahanan. Mga tahanan na puno ng pagmamahal at seguridad. Isang hapon, habang tinatapos niya ang isang malaking disenyo para sa isang paaralan sa gitna ng bayan, narinig niya ang tinig ni Aling Nena. "Sandro, kanina pa kita hinahanap," sabi ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay may halong pagmamadali. "May bisita ka raw mula sa Maynila." Nagtaka si Sandro. Sino pa ang maaaring bumisita sa kanya mula sa Maynila? "Sino po sila?" tanong ni Sandro. "Hindi ko alam ang pangalan." Pero ang sabi niya, siya raw ang kumakatawan sa isang mahalagang tao, sagot ni Aling Nena. Naramdaman ni Sandro ang paglamig ng kanyang sikmura. Ang mahalagang tao, ito ba ay si Mr. Santos? Hindi pa ba tapos ang kanyang paghihiganti? "Sige po, Aling Nena. Susunod na ako," sabi ni Sandro. Ang kanyang tinig ay nagpapakita ng pag-aalala. Naglakad si Sandro papalabas ng kanyang opisina. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Ang dating kasiguraduhan na kanyang naramdaman ay nagsimulang mabawasan, napalitan ng pangamba. Ang pagtatayo ng mga pader para sa kanyang bagong buhay ay tila nagiging mas mahirap sa pagdating ng mga bagong pagsubok. Ngunit sa kanyang tabi, nakita niya si Marisol na naghihintay. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng lakas kay Sandro. "Huwag kang mag-alala, Sandro," sabi ni Marisol. "Kahit sino pa yan, hindi ka nag-iisa." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sandro na hindi na siya ang taong kinatatakutan ang lahat. Hindi na siya ang taong nag-iisa sa kanyang laban. Mayroon na siyang mga taong pinoprotektahan at mga taong nagpoprotekta sa kanya. Ang pagtatayo ng kanyang bagong buhay ay hindi lamang tungkol sa mga gusali, kundi tungkol sa mga relasyon na kanyang binubuo. Ang mga salita ni Mr. Santos ay nanatili sa isipan ni Sandro, parang isang mabigat na bato na hindi niya kayang bitawan. Ang pagbabanta sa kanyang ina ay tila isang anino na palaging sumusunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya pinayagang lumaban ang takot. Ang kanyang panata ay ang protektahan ang kanyang ina at ang kanyang bagong buhay. Nang dumating siya sa kanyang bahay, nakita niya si Nanay Isay na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang mga halaman na itinanim niya, ang mga halaman na nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Lumapit si Sandro sa kanyang ina at niyakap niya ito. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang tunay na lakas, ang lakas ng pagmamahal. "Huwag kang mag-alala, Mama," sabi ni Sandro. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. "Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo." Ngunit ang kapayapaan ay pansamantala lamang. Kinabukasan,
Habang si Sandro ay abala sa kanyang trabaho, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang kapitbahay. Sandro, nandito si Nanay Isay. Hindi namin alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Agad siyang tumakbo pa uwi. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalala. Nakarating siya sa kanyang bahay, ngunit wala si Nanay Isay. Saan siya pumunta? Tanong ni Sandro kay Marisol. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Hindi ko alam, Sandro. Nagluto ako ng hapunan. Pagkatapos, nawala na lang siya. Sagot ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Agad na, naghanap sila. Tinawagan nila ang mga kapitbahay, humingi ng tulong. Ang buong Leyte ay nagising sa takot. Sa puso ni Sandro, bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang takot sa pagkawala. Ang kanyang pag-aalinlangan. Sa kanyang paghahanap, natanggap niya ang isang tawag, isang hindi kilalang numero. Sandro Salvatierra? Ang tanong ng isang lalaki. Ang kanyang tinig ay malamig. Sino ka? Tanong ni Sandro. May hawak kami sa iyong ina. Sagot ng lalaki. Kung gusto mong makita siyang muli, sumunod ka sa amin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Mr. Santos, ang kanilang mga kalaban. Saan mo siya dinala? Tanong ni Sandro. Malalaman mo, sagot ng lalaki. Pumunta ka sa lumang daungan. Ngayong gabi, mag-isa ka lang. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina, ang pagmamahal, ang kanyang buhay. Ang lahat ay nakataya. Nilingon niya si Marisol. Nakita niya ang galit at takot sa kanyang mga mata, ngunit nakita rin niya ang tapang. Hindi nag-alinlangan si Marisol. Tawagan mo ang mga pulis, sabi ni Sandro, at maghanda ka. Pagkatapos, naghanda si Sandro, hindi para sa pakikipaglaban, kundi para sa pagliligtas. Alam niya na kailangan niyang maging matapang, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Ang pagsubok sa kanyang kapayapaan ay dumating, at handa siyang harapin ito. Sa paglubog ng araw, nagtungo si Sandro sa lumang daungan. Ang hangin ay malamig. Ang mga anino ay mahaba. Ang mga tunog ng karagatan ay tila tumatawa sa kanyang takot. Nang makarating siya, nakita niya si Mr. Santos kasama ang ilang mga lalaki. Sa likuran nila, nakita niya si Nanay Isay, nakaupo sa isang bangko, nagtatanong kung kailan sila kakain ng hapunan. Saan ninyo dinala ang ina ko? Tanong ni Sandro. Ang kanyang tinig ay matatag, bagaman ang kanyang puso ay nagdurugo. Ngumisi si Mr. Santos. Huwag kang mag-alala, Sandro. Gagawa kami ng kasunduan. Ibabalik namin sa iyo ang iyong ina kung ibibigay mo sa amin ang mga dokumento. Kung hindi, tumigil si Mr. Santos. Tumingin kay Nanay Isay. Ang kanyang mga salita ay hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, biglang may sumigaw. Huwag! Si Marisol. Sumugod si Marisol. Hawak ang isang tubo. Lumaban siya para sa kanila. Sa sandaling iyon, si Sandro ay nakaramdam ng pag-asa na siya ay hindi nag-iisa sa laban. Ang mga lalaki ay nagulat na ang mga pulis ay lumapit. Ang kaligtasan. Ngumiti si Aling Nena na nakita ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Sandro ay nakita ang kanyang ina. Ang pag-ibig ay ang kaligtasan. Ang araw sa Leyte ay sumisikat, nagbibigay ng init sa mga puso na minsang nilamon ng kadiliman. Matapos ang pagtatagumpay sa daungan, ang kapayapaan ay bumalik sa kanilang munting pamayanan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ng pag-aalala. Ang takot na ang mga anino ng nakaraan ay muling lilitaw. Sa araw na yon, nagpasiya sina Sandro, Marisol at Nanay Isay na maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang banayad na tunog ng mga alon ay tila isang musika sa kanilang mga puso. Ang simoy ng dagat ay nagdadala ng amoy ng kalayaan at pag-asa. Salamat, Sandro.
sabi ni Nanay Aisay habang nakatingin sa dagat. Ngumiti si Sandro. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Wala yun, Mama. Hindi ka na katulad ng dati, sabi ni Nanay Aisay habang hinawakan ang kamay ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamalaki. Salamat, Mama, bulong ni Sandro. Sa kanilang paglalakad, biglang nagsalita si Marisol. Sandro, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin si Sandro kay Marisol. Ang kanyang puso ay bumilis. Alam niya na mayroong kakaibang bagay na sasabihin si Marisol. Alam mo naman kung gaano ko kayo kamahal? Sabi ni Marisol. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng katapatan. Pero, meron akong pagkakataon sa Maynila. Naramdaman ni Sandro ang pagluluksa sa kanyang dibdib. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sandro. Ang kanyang tinig ay nanginginig. May nag-aalok sa akin ng trabaho sa Maynila. Sagot ni Marisol. Tungkol ito sa pagtulong sa mga komunidad. Ang mga tao, parang ikaw, Sandro. Napakunot ang noo ni Sandro. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang Maynila, ang kanyang nakaraan, ang lugar na pinagdaanan nila ng hirap. Gusto kong subukan, dagdag ni Marisol. Gusto kong tumulong sa mas maraming tao, pero hindi ko kayo iiwan. Sa sandaling iyon, natanto ni Sandro na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagpapalaya. Kailangan niyang suportahan si Marisol. Kailangan niyang hayaan siyang lumipad. Alam ko kung gaano mo kamahal ang ginagawa mo, sabi ni Sandro. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Kailangan mo silang tulungan. Pero, paano na tayo? Tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Sandro. Hindi tayo mag-iisa, Marisol. Kahit saan ka man pumunta, magkaibigan tayo. Hindi mawawala yon. Tinanggap ni Sandro ang desisyon ni Marisol. Alam niya na ito ang pinakamahusay na paraan. Sa kanyang puso, kahit malayo sila sa isa't isa, ang kanilang pagmamahalan ay hindi magbabago. Sa kanyang pag-alis, alam ni Sandro na mas malaki ang kanyang responsibilidad. Kailangan niyang patuloy na magtrabaho para sa kanyang ina at para sa mga taong umaasa sa kanya. Ngayon, alam niya na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagtitiwala, tungkol sa paggalang, tungkol sa pagpapalaya. Sa kanyang mga mata, nakita niya si Cheska sa loob ng bilangguan. Wala nang galit, wala nang paghihiganti, tanging awa na lamang. Para sa sarili niyang kapayapaan, binigyan niya ng patawad si Cheska. Naging mas tahimik ang kanyang buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang tahanan, at sa kanyang puso. Mayroon siyang isang layunin, at iyon ay ang maging isang mabuting anak, isang mabuting kaibigan, at isang taong nagbibigay ng pag-asa sa kanyang komunidad. Sa isang gabi, tumayo siya sa harap ng kanilang bahay sa Leyte. Nakita niya si Nanay Isay na nagdidilig ng mga bulaklak, ang mga bulaklak na kanyang itinanim. Lumapit si Sandro sa kanyang ina at hinawakan niya ang kanyang kamay. Mama, salamat, sabi ni Sandro. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Salamat sa pagmamahal, sa pag-aalaga, at sa lahat. Ngumiti si Nanay Aisay at hinawakan din ang kamay ni Sandro. Salamat, Sandro, sabi ni Nanay Isay. Salamat sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pagsubok, ang kanyang mga tagumpay. Ang lahat ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ang sandaling ito ay puno ng pag-asa, ng kapayapaan, at ng pag-ibig. Ang paglubog ng araw sa Leyte ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at kulay sa kanilang buhay. Ang mga proyekto ni Sandro ay nagpapatuloy. Ang mga bahay ay unti-unting natatapos at ang pag-asa ay patuloy na lumalaki. Ngunit merong isang pagbabago sa hangin, isang paghihiwalay na hindi maiiwasan.
Dumating ang araw ng pag-alis ni Marisol. Ang kanyang mga gamit ay nakahanda, ang kanyang mga mata ay puno ng ngiti at luha. "Mag-iingat ka, Marisol," sabi ni Sandro habang yakap niya si Marisol sa paanan ng kanilang bahay. "Kayo rin, Sandro," sagot ni Marisol. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Huwag mong kalilimutan ang Leyte at ang mga tao dito at kami." "Hindi ko makakalimutan," sagot ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Nagpaalam si Marisol kay Nanay Aysay nang ngumiti at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng kanyang sakit, alam ni Nanay Aysay ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. "Mag-iingat ka, anak," sabi ni Nanay Aysay. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. "Umuwi ka rito kapag kailangan mo kami." Pagkatapos, umalis si Marisol. Habang pinanonood ni Sandro ang kanyang pag-alis, naramdaman niya ang sakit ng paghihiwalay. Ngunit alam niya na ito ay para sa ikabubuti ni Marisol. Sa kanyang puso, ang mga alaala ay hindi maglalaho. Ang mga araw ay lumipas at patuloy na nagtrabaho si Sandro. Ang kanyang mga proyekto ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa Leyte. At sa bawat araw, lalo niyang natutuklasan ang kanyang sarili. Natutuklasan niya ang lakas na nagmumula sa kanyang puso, ang kapayapaan na nagmumula sa pagmamahal, at ang kahalagahan ng paglilingkod sa iba. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang tanggapan, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya ang Sandro na walang pakialam sa nakaraan. Hindi na siya ang Sandro na naghahanap ng kayamanan at katanyagan. Siya ngayon ay isang taong nakakakita ng tunay na kahulugan ng buhay. Napagtanto ni Sandro na ang kanyang paglalakbay ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala sa kanya, kundi tungkol sa kung ano ang kanyang natuklasan. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang ina, ang kanyang pagkakaibigan kay Marisol, ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang komunidad. Sa kanyang puso, alam ni Sandro na hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang mga alaala at mayroon siyang mga pangarap. "Mama," bulong ni Sandro habang nakatingin sa larawan ng kanyang ina. "Salamat sa lahat." At sa sandaling iyon, nang bumalik siya sa kanyang tahanan at nakita ang nangiti sa mukha ng kanyang ina, naramdaman ni Sandro ang tunay na kaligayahan. Ang kadiliman ay naglaho na, ang pag-asa ay naging katotohanan. Sa kanyang muling pagkabuhay, natuklasan niya ang kanyang sarili at natuklasan niya ang pag-ibig na walang pamagat, ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, ang pag-ibig na walang hanggan. 5 taon ang lumipas. Ang Leyte ay patuloy na nagbabago. Ang mga pangarap ay nagiging katotohanan. Ngunit sa lahat ng pagbabagong yon, merong isang bagay na nanatiling pareho, ang alaala ni Nanay Isay. Namatay si Nanay Isay sa piling ni Sandro, hindi sa sakit, kundi sa pagtanda. Ang kanyang mga huling sandali ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Pinakamasaya siya na si Sandro ay nasa kanyang tabi, na nag-aalaga sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang libing ay hindi isang araw ng kalungkutan, kundi isang pagdiriwang ng kanyang buhay. Ang buong pamayanan ng Leyte ay nagtipon, nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa. Si Sandro ay naging isang kilalang arkitekto, ngunit hindi dahil sa mga malalaking gusali, kundi dahil sa mga simpleng bahay na kanyang dinisenyo. Mga bahay para sa mga mahihirap, mga bahay na puno ng pag-asa. Ginagamit niya ang kanyang kayamanan upang makatulong sa kanyang pamayanan. Nagbibigay ng mga scholarship, nagtatayo ng mga ospital, at nagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Sa kanyang puso, alam ni Sandro na ang kanyang ina ay patuloy na nakatingin sa kanya, ngumingiti at natutuwa sa kanyang ginagawa. Isang araw, bumalik si Marisol. Ngayon, siya ay matagumpay na babae sa Maynila. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang mga kaibigan sa Leyte. "Kamusta ka, Sandro?" tanong ni Marisol habang yumayakap sa kanya. "Mabuti naman," sagot ni Sandro
Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaligayahan. Ikaw? Maayos naman, pero mas gusto ko pa rin ang Leyte, sabi ni Marisol habang tinitingnan ang isang bagong gusali na itinayo ni Sandro. Isang center para sa mga matatanda na pinangalanan kay Nanay Isay. Nagtungo sila sa loob ng bahay, nakaupo kasama si Aling Nena. Pinagsaluhan nila ang hapunan na may mga kwento tungkol sa kanilang nakaraan, tungkol kay Nanay Isay. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tawanan, pagmamahal, at pagpapasalamat. Alam mo, Sandro, sabi ni Aling Nena habang tinatapik ang kamay ni Sandro, hindi ka lang nagtayo ng mga bahay, nagtayo ka rin ng isang pamilya. Ngumiti si Sandro. Habang nagtatapos ang gabi, nagtungo sila sa tabing dagat. Sa kanilang mga kamay, may hawak silang mga maliliit na bato mula sa Leyte. Ang mga bato na madalas hawakan ni Nanay Isay. Para kay Nanay Isay, sabi ni Sandro habang itinapon ang mga bato sa dagat. Para sa kanya, sagot ni Marisol, at ginawa rin ng gayon. Ang paglubog ng araw ay tila nagpapatahimik sa dagat. Ang mga alon ay banayad, ang hangin ay malamig. Sa kanilang mga puso, alam nila na ang alaala ni Nanay Isay ay mananatili sa kanila magpakailanman. Alam ni Sandro na ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Ngunit sa wakas, natagpuan niya ang kanyang kapayapaan. Nakita niya ang kahalagahan ng pag-ibig, ng kapatawaran, at ng paglilingkod sa iba. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay kwento ng pag-asa, kwento ng pagbabago, at kwento ng pagmamahal na walang hanggan.